Magandang araw po sa inyong lahat. Narito na po ang pinakalitis nating update sa magiging lagay ng panahon ngayong araw ng Huwebes, ika-21 ng Mayo taong 2026. Base nga po sa ating pinaka-satellite image, makikita nga po natin ang mga localized thunderstorm sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility, na kung saan base sa pinakalitis nating update na mayroon din tayong tropical disturbance na ating minomonitor sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility, na kung saan pumasok na nga ito ng Philippine Area of Responsibility na bilang isang low pressure area. Samantala, yung kasunod nga po nito na inuulat natin ng mga nakaraang araw ay ganap na nga po itong tropical depression category na may lakas na hangin na umabot sa 45 km per hour at may pagbugso na umabot naman sa 55 km per hour. Habang kumikilos ito ng mabagal, pahilagang kanluran sa bilis na 5 km per hour, na kung saan nagdudulot ito ng mga maulap na papuri na sinasamahan ng mga localized thunderstorm. At base nga po sa ating pinaka-tropical cyclone threat potential na ating mga inulat ng mga nakarang araw, makita nga po natin pagsapit ng May 18 hanggang May 24, makita nga po natin ang posibleng magbuo ng masamang panahon sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility bilang low pressure area at posibleng maging ganap na bagyo, na kung saan kasalukuyan na nga po natin itong minomonitor bilang ganap na bagyo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility, na kung saan kung pumasok ito ng ating Philippine Area of Responsibility at ganap pa rin bagyo ay bibigyan po natin ito sa local name na Bagyong Doming, ang pang-apat na bagyo na posibleng mabuo sa taong 2026. At pagsapit ng May 25 hanggang May 31, ang bagyong ating minomonitor sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility ay posible na nga itong pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility, at hindi rin natin inaalis na posible pang may kasunod base sa ating pinaka-satellite image or pinaka-tropical cyclone threat potential, na kung saan makikita nga po natin sa pinaka-satellite image na nagdadala ito ng maulap na paburin at mga localized thunderstorm na siyang nagdudulot naman ng mga biglaang buhos ng mga pagulan sa ating bansa. Kaya naman lubos po natin pinag-iingat ang ating mga kababayan at pinaghahanda sa mga posibilidad ng mga pagbabago sa lagay ng ating panahon. At base nga po sa ating pinaka-tropical cyclone outlook or yung sa posibleng tahakin itong bagyong ating minomonitor, makita nga po natin sa pinaka-outlook natin or yung mga magiging paggalaw or pagkilos nitong bagyo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Makita nga po natin yung low pressure area habang lumalapit ito sa may silangang bahagi ng ating bansa ay posible na nga itong magdala pa rin na maulap na papuri na sinasamahan ng mga localized thunderstorm. Samantala, ang bagyong ating minomonitor sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility na may category na tropical depression category ay inaasahan natin na posible pang lumakas at bago tuluyan lumapit ng ating PAR or Philippine Area of Responsibility at hihilahin ito ang low pressure area. Kaya naman inaasahan po natin na ihina ang low pressure area or matuluyan na lang maglalaho dahil sa paglakas nitong tropical depression category, at inaasahan natin na mas lalakas pa bilang tropical storm category itong bagyong ating minomonitor na tropical depression category. Kaya naman lubos po natin pinag-iingat ang ating mga kababayan, pinaghahanda dahil posible nga itong pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility base sa ating track, na kung saan mayroon at tara yung track nitong bagyo na posible nga itong pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility at bahagya itong lalapit pa ng silang bahagi ng ating bansa bago tuluyan pahilagang silangan ang kanyang pagkilos, or papasok nga lang ito ng ating Philippine Area of Responsibility bago tuluyan lumihis ng ating bansa. Ngunit pinaghahanda pa rin po natin ng ating mga kababayan dahil posible pang magbago ang track nitong bagyong ating minomonitor, na kung saan makikita nga rin po natin sa pinaka-satellite outlook o yung sa magiging lagay na mga panahon sa mga susunod na mga araw. Nasa natin na posible na nga itong bumalik na rin ang hanging abagat or yung hangin na nanggagaling dito sa may Palawan area, na siyang inaasa natin kung ito ay
bumabalik na ang hanging abagat, hihilahin po nito ng bagyong ating minomonitor sa may silang bahagi ng ating bansa. Kaya naman inaasahan po natin na mas lalakas pa ang mga pag-ulan, lalong-lalo na dito sa may Palawan at Mindanao, Visayas ay kabilang po sa mga karanas ng mga pag-ulan. Dulot nga po nitong bagyong ating minomonitor. Kahit na nga po ito hindi tuluyan maglandfall sa ating bansa, inaasahan po natin na makakaranas din tayo ng mga pag-ulan dahil kung babalik na nga po itong hanging abagat, inaasahan po na hihilahin po nitong bagyong ating minomonitor sa may silang bahagi ng ating bansa, na kung saan kung pumasok na ito ng ating Philippine Area of Responsibility bilang ganap na bagyo, ay bibigyan po natin ito sa local name na Bagyong Domeng, ang pang-apat na bagyong posibleng mabuo sa taong 2026. Kaya naman ang ating mga kababayan ay pinaghahanda po natin at pinag-alerto. Kaya naman para maging updated po kayo sa mga panibago nating panahon at magiging lagay ng panahon, paki-like and subscribe na rin po sa mga bago po sa ating YouTube channel para ma-notify po kayo sa mga bagong ulat namin ilalabas tungkol sa magiging lagay ng panahon sa ating bansa. Maraming salamat sa inyong pagtangkilik at pagsuporta. Mag-iingat po tayong lahat dahil kung ganap na nga itong bagyo at nasa loob ng ating Philippine Area of Responsibility, magiging banta naman po ito sa ating karagatan, lalo na dun sa mga kababayan natin nangingisda at yung mga naghahanap buhay ng ating mga isda. Samantala, dahil sa malayo pa naman ito sa ating bansa at nasa bas pa rin naman ang ating Philippine Area of Responsibility at tropical depression ating monitor, ay bahagya pang wala pa itong direktang epekto sa ating bansa. Ngunit nagdadala ito ng mga localized thunderstorm na ating nararanasan lalo na pagsapit ng hapon at gabi. Yung tinatawag natin na mga biglaang maulap na papurin at sinasama ng biglaang buhos ng mga pag-ulan. Lalo na po yan pagsapit ng hapon at gabi. Samantala, para naman sa maging lagay ng panahon dito sa Luzon, inaasahan po natin makakaranas pa rin ng improving weather ang ating inaasahan na mainit na temperatura at maalinsangan, lalong-lalo na pagsapit ng tanghali. Na kung saan pagsapit naman ng hapon at gabi, posible pa rin ang mga localized thunderstorm. Kaya naman ipinag-iingat pa rin natin ng ating mga kababayan sa mga biglaang buhos ng mga pag-ulan pagsapit ng hapon at gabi. At para sa magiging agwat ng temperatura dito sa may Tuguegarao, inaasahan po natin makaranas pa rin ng maalinsangan na umabot sa 26 hanggang 38 degrees Celsius ang ating inasang agwat ng temperatura. Lawag 25 hanggang 33 degrees Celsius, Baguio 18 hanggang 27 degrees Celsius, Metro Manila 26 hanggang 35 degrees Celsius ang ating inasang agwat ng temperatura. Samantalang dito naman sa may Legazpi, 26 hanggang 33 degrees Celsius ang ating inasang agwat ng temperatura. Tagaytay, 23 hanggang 33 degrees Celsius ang ating inasang agwat ng temperatura. At para naman sa maging lagay ng panahon dito sa Palawan, Visayas at Mindanao, sa kasalukuyan nga po, inaasahan pa rin po natin ang maliwalas na panahon sa umaga hanggang tanghali. Samantalang pagsapit ng hapon at gabi, inaasahan po natin makakaranas pa rin ng biglaang buhos ng mga pag-ulan. Kaya naman lubos po natin pinag-iingat ang ating mga kababayan at pinaghahanda. At para naman sa maging agwat ng temperatura dito sa may Puerto Princesa, 26 hanggang 33 degrees Celsius, Calayan Islands, 28 hanggang 33 degrees Celsius ang ating inasang agwat ng temperatura. At para naman sa maging lagay ng panahon dito sa may Visayas, inaasahan pa rin natin ang maliwalas na panahon sa umaga at pagsapit ng hapon at gabi. Inaasahan po natin ang mga localized thunderstorm na siyang nagdudulot ng biglaang buhos ng mga pag-ulan. Kaya naman kung kayo ay lalabas ng inyong tahanan, ugaliin pa rin magdala ng payong o kaya naman kaputi dahil sa biglaang buhos ng mga pag-ulan, lalo na po pagsapit ng hapon at gabi. Na kung saan may inaasahan po tayong agwat ng temperatura dito sa may Tacloban na umabot sa 26 hanggang 33 degrees Celsius, Iloilo 25 hanggang 33 degrees Celsius, Cebu 27 hanggang 33 degrees Celsius ang ating inasang agwat ng temperatura. At para naman sa maging lagay ng panahon dito sa may Mindanao, inaasahan po natin makakaranas pa rin ng improving weather sa umaga at tanghali. Ganun, halos same din dito sa may Visayas. Ngunit maging alerto lang po tayo dahil sa inaasahan po natin na makakaranas ng mga malakas na mga pag-ulan. Posible ang malakas na mga pag-ulan dito sa may area ng Zamboanga Peninsula, Maguindanao, sa Cotabato,
Davao Oriental or Davao Region. Dahil po yan sa epekto ng mga localized thunderstorm na siyang nagdudulot ng mga biglaang buhos ng mga pag-ulan. Kung kayo ay lalabas ng inyong tanan, ugaliin pa rin magdala ng payong o kaya naman kapote para maging alerto tayo at makaiwas tayo sa biglaang banta ng mga pag-ulan. At para naman sa maging agwat ng temperatura dito sa may Cagayan de Oro, 25 hanggang 32 degrees Celsius. Davao 24 hanggang 34 degrees Celsius. Zamboanga Peninsula 24 hanggang 34 degrees Celsius ang ating nasa agwat ng temperatura. At para naman sa maging lagi ng panahon sa ating karagatan, sa kasalukuyan nga po wala po tayo nakataas na gale warning sa kahit anong baybay ng ating bansa na kung saan may inaasahan po tayong taas lang ng mga pag-alaw na umabot sa 0.1 hanggang 1.6 metro ang taas ng mga pag-alon ang ating inaasahang at taas ng mga pag-alon. Samantala, kapansin-pansin nga po sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility sa may karagatan or seaboard, inasahan po natin na makakaranas ng taas ng mga pag-alon dahil sa mga localized thunderstorm na dala nitong bagyong ating minamonitor. Na siyang inasahan natin na kung ito ay pumasok na nga po ng ating Philippine Area of Responsibility ang bagyong ating minamonitor, inasahan natin na mas tatas din ang mga pag-alon dito sa may loob ng ating Philippine Area of Responsibility na siyang lubos natin pinag-iingat at pinaghahanda ang ating mga kababayan sa mga nasabing seaboard, lalo na dito sa may silang bahagi ng ating bansa. At yun nga po ang pinakalitis nating update sa magilangan ng panahon ngayong araw ng Huwebes, ika-21 ng Mayo taong 2026. Maraming salamat at ingat palagi. At don't forget to subscribe para ma-notify po kayo sa mga panibago nating ulat pa naming ilalabas. And God bless us all guys.